Grade 5, Filipino, unang terminong pagsusulit. Liham pang kaibigan at angkop na pakikihadubilo. Ano ang pangunahing layunin ng liham pang kaibigan na pangungumusta? A. Mangumusta. B. Humingi ng bayad. C. Magkulat ng opisyal na bulong. D. Magbigay ng patalastas para sa isang produkto. Ang tamang sagot ay letter A. Mangumusta. Sa ang bahagi ng liham pang kaibigan, makikita ang mahal kong Ana. A. Petsa. B. Lagda. C. Bating panimula. D. Katawan ng liham pang kaibigan. Ang tamang sagot ay letter C. Bating panimula. Alin ang angkop na pambumad sa liham para sa kaibigang matagal nang hindi nakikita? A. Uy. B. Ano ba? C. Sumagot ka agad. D. Kumusta ka na? Sana ay mabuti ang iyong kalagayan. Ang tamang sagot ay letter D. Kumusta ka na? Sana ay mabuti ang iyong kalagayan. Alin ang magalang na pagpapakilala sa bagong kaklase? A. Leia ako. B. Ako si Dea Cruz. C. Hoy, hindi mo ba ako kilala? D. Kailangan tandaan mo agad ang buong pangalan ko. Ang tamang sagot ay letter B. Ako si Leia Cruz. Dumating ang kaibigan mo habang kumakain ang inyong pamilya. Ano ang angkop mo sasabihin? A. Kain. B. Kain ka. C. Halina, sabayan mo kaming kumain. D. Umupo ka roon at maghinday hanggang matapos kami. Ang tamang sagot ay letter C. Halina, sabayan mo kaming kumain. Nagbibiruan ang magkakaibigan, ngunit tila nasaktan si Ben. Alin ang positibong pagkikisangkot? A. Tumigil. B. Hindi nakakatawa. C. Lalayo ko sa inyong lahat. D. Natawa ako, ngunit iwasan nating makasakit ng damdamin. Ang tamang sagot ay letter D. Natawa ako, ngunit iwasan nating makasakit ng damdamin. Alin ang pinakamainam na katawan ng liham ang kaibigan na pangungumusta? A. Kumusta ka? Sana ay mabuti ang iyong kalagayan. B. Kumusta ka? Bakit hindi ka sumasagot sa akin kaagad? C. Kumusta ka? Ipadala mo bukas ang laruan na ipinahiram ko sa iyo. D. Kumusta ka? Kailangan mong sundin ang lahat ng nais kong gawin sa ating pagkikita. Ang tamang sagot ay letter A. Kumusta ka? Sana ay mabuti ang iyong kalagayan. Alin ang angkop na pangwakas at lagda sa liham pang kaibigan? A. Salamat. B. Hanggang dito. C. Mag-ingat kang palagi. D. Hanggang sa muli ang iyong kaibigan, Liza. Ang tamang sagot ay letter D. Hanggang sa muli ang iyong kaibigan, Liza. Mga bahagi ng pananalita, pang-abay. Alin ang pang-abay na panang-ayon? A. Di. B. Oo. C. Hindi. D. Marahil. Ang tamang sagot ay letter B. Oo. Alin ang pang-abay na panalungat? A. Oo. B. Opo. C. Hindi. D. Talagang. Ang tamang sagot ay letter C. Hindi. Puna ng patlang. Plank po pinang layas. Sasama ko sa paligsahan. A. Di. B. Opo. C. Hindi. D. Marahil. Ang tamang sagot ay letter B. Opo. Puna ng patlang ng pang-abay na panalungat. Blank, ako papayag sa pandaraya. A. Di. B. Opo. C. Talaga. D. Tiyak na. Ang tamang sagot ay letter A. D. Di ako papayag sa pandaraya. Pang-abay at mga elementong text sa multimedia. Aling pangungusap ang gumagamit ng pang-abay na panang-ayon?
A. Si Ana. B. Masipag si Ana. C. Tunay na masipag si Ana. D. Masipag at matulungin si Ana sa paaralan. Ang tamang sagot ay letter C. Tunay na masipag si Ana. Aling pangungusap ang wastong gumagamit ng pang-abay na panalungat? A. Dadalo. B. Oo, dadalo. C. Tiyak na dadalo ako. D. Hindi ako makadadalo sa itinakdang pulong. Ang tamang sagot ay letter D. Hindi ako makakadalo sa itinakdang pulong. Ano ang headline? A. Awit. B. Ulo ng balita. C. Teksto sa ibaba ng larawan. D. Mahabang paliwanag sa katawan ng artikulo. Ang tamang sagot ay letter B. Ulo ng balita. Ano ang slogan? A. Petsa. B. Pangalan ng simulat. C. Maikli at madaling tanda ang pahayag. D. Detalyadong tala ng lahat ng pangyayari. Ang tamang sagot ay letter C. Maikli at madaling tanda ang pahayag. Headlines, subtitles, at slogans. Ano ang tungkulin ng subtitle sa isang presentasyon? A. Nagdaragdag ito ng tiyak na detalye sa pangunahing pamagat. B. Pinapalitan nito ang lahat ng larawan at graph sa presentasyon. C. Inililihim nito ang paksa upang walang sinumang makaunawa sa mensahe. D. Inuulit nito ng buo ang bawat talata at paliwanag sa katawan ng teksto. Ang tamang sagot ay letter A. Nagdaragdag ito ng tiyak na detalye sa pangunahing pamagat. Alin ang pinakamahusay na kombinasyon ng headline, subtitle at slogan para sa poster tungkol sa paglilinis ng paaralan? A. Linisin. B. Linis eskwela, sama-samang ayusin ang bakuran, tapon sa tama. C. Mga balita, maraming bagay ang nangyari, basahin ang mahabang paliwanag. D. Paaralan, lahat ng gawain at pangyayari ngayong taon. Maraming salamat sa pagbabasa. Ang tamang sagot ay letter B. Linis eskwela, sama-samang ayusin ang bakuran, tapon sa tama. Tekstong babasahin. Pagtatanim ng munggo sa basong papel. Mga kagamitan, basong papel, bulaklak, or buyak, 3 buto ng munggo at tubig. Una, butasan ng bahagya ang ilalim ng baso. Ikalawa, ilagay sa baso ang mamasa-masang bulak. Ikatlo, ipatong sa bulak ang 3 buto ng munggo. Kasunod, ilagay ang baso sa maliwanag na lugar na hindi direktang nasisikatan ng araw. Pagkatapos, suriin ito araw-araw at lagyan ng kaunting tubig kapag tuyo na ang bulak. Sa wakas, itala ang mga pagbabagong mapapansin sa loob ng 5 araw. Pag-unawa sa panuto, hakbang at proseso. Ano ang layan ng tekstong pagtatanim ng munggo sa basong papel? A. Magsalaysay. B. Maglarawan ng paaralan. C. Mag-anyaya sa isang paligsahan. D. Ituro ang mga hakbang sa pagtatanim ng munggo. Ang tamang sagot ay letter D. Ituro ang mga hakbang sa pagtatanim ng munggo. Aling pananda ang ginamit upang ipakilala ang unang hakbang? A. Una. B. Ikalawa. C. Kasunod. D. Pagkatapos. Ang tamang sagot ay letter A. Una. Ano ang gagawin matapos ilagay sa baso ang mamasa-masang bulak? A. Itala. B. Butasan ng baso. C. Ilagay sa ilalim ng araw. D. Ipatong sa bulak ang 3 buto ng munggo. Ang tamang sagot ay letter D. Ipatong sa bulak ang 3 buto ng munggo. Bakit kailangang suriin araw-araw ang bulak? A. Upang bilangin ang baso. B. Upang palitan ang lahat ng buto. C. Upang malaman kung kailangan ng kaunting tubig. D. Upang ilipat agad ang baso sa isang madilim na silid. Ang tamang sagot ay letter C. Upang malaman kung kailangan ng kaunting tubig. Ano ang dapat gawin kapag tuyo na ang bulak? A. Itala. B. Itapon ang baso. C. Takpan ng makapal na tela. D. Lagyan ng kaunting tubig ang bulak.
Ang tamang sagot ay letter D. Lagyan ng kaunting tubig ang bulak. Alin ang mas ayos ng tatlong gawain? A. Itala, diligan, maglagay ng bulak. B. Butasan, maglagay ng bulak, magpatong ng buto. C. Magpatong ng buto, butasan, maglagay ng bulak. D. Maglagay ng bulak, itala ang pagbabago, butasan ng baso. Ang tamang sagot ay letter B. Butasan, maglagay ng bulak, magpatong ng buto. Aling pananda ang angkop sa huling hakbang ng proseso? A. Sa wakas, B. Samantala, C. Sa kabilang dako, D. Dahil sa pangyayaring ito. Ang tamang sagot ay letter A. Sa wakas. Aling paalala ang pinakamainam na idagdag upang maging mas malinaw at tigtas ang proseso? A. Mag-ingat, B. Huwag maglaro, C. Huwag damihan ng tubig upang hindi mabulok ang buto, D. Ilagay ang baso sa napakainit na lugar at huwag na itong suriin. Ang tamang sagot ay letter C. Huwag damihan ng tubig upang hindi mabulok ang buto. Angkop na diksyon at di verbal na hudyat. Ano ang diksyon? A. Bigkas, B. Pagpili ng angkop na salita, C. Pagkakasunod ng mga larawan sa pahina, D. Paglalagay ng kulay sa lahat ng bahagi ng teksto. Ang tamang sagot ay letter B. Pagpili ng angkop na salita. Alin ang di verbal na hudyat na tumutukoy sa pagtuon ng paningin? A. Tingin, B. Paghinto, C. Pagpili na salita, D. Pagsulat na mahabang pangungusap. Ang tamang sagot ay letter A. Tingin. Alin ang angkop na tanong sa punong guro? A. Pwede, B. Maaari po ba ang magtanong, C. Hoy, kailan po ba magsisimula ang programa, D. Sabihin mo nga sa akin kung kailan magsisimula ang programa. Ang tamang sagot ay letter B. Maaari po ba akong magtanong? Alin ang pinakamalinaw na panuto sa paghuhugas ng kamay para sa mga batang mag-aaral? A. Maglinis, B. Sundin ang protocol, C. Isagawa ang wastong sanitasyon ng mga kamay, D. Basain ang kamay, sabunin, kuskusin, at banlawan ng mabuti. Ang tamang sagot ay letter D. Basain ang kamay, sabunin, kuskusin, at banlawan ng mabuti. Di verbal na hudyat at kayarian ng tekstong naglalahad. Habang nagsasalita ang kaklase, alin ang angkop na di verbal na hudyat ng pakikinig? A. Umalis, B. Tumingin sa nagsasalita, C. Hawakan ang kanyang mga gamit, D. Talikuran siya at makipag-usap sa iba. Ang tamang sagot ay letter B. Tumingin sa nagsasalita. Sa pagpapatuloy ng bisita sa bahay, alin ang pinakamainam na kombinasyon ng wika at kilos? A. Ngumiti at sabihin, tuloy po kayo habang tinuturo ang upuan, B. Hawakan agad ang bisita sa braso at dalhin siya sa loob ng hindi nagpapaalam, C. Iwasan tumingin sa bisita at sabihin maghanap na lamang siya ng mauupuan sa bahay, D. Manatiling nakatalikod sa bisita habang malakas na iniuutos na pumasok at tumupo siya saan man. Ang tamang sagot ay letter A. Bumiti at sabihin, tuloy po kayo habang itinuturo ang upuan. Ano ang karaniwang kayarian ng tekstong naglalahad? A. Pamagat, B. Simula at wakas, C. Panimula, katawan at wakas, D. Pamagat, larawan, talahanayan at sanggunian. Ang tamang sagot ay letter C. Panimula, katawan at wakas. Alin ang pangkat ng mga panandang nag-uugnay ng sunod-sunod na ideya? A. Dahil, B. Ngunit, C. Samantala, D. Una, kasunod at sa wakas. Ang tamang sagot ay letter D. Una, kasunod at sa wakas. Tekstong naglalahad at mga panandang nag-uugnay. Alin ang pinakamainam na panimulang pangungusap para sa tekstong naglalahad tungkol sa paghihiwalay ng basura? A. Basura, B. Maraming basura, C. Mahalagang paghihiwalay ng basura,
upang mapanatiling malinis ang kapaligiran? D. Noong isang araw ay naglakad kami at nakakita ng napakaraming bagay sa iba't ibang lugar. Ang tamang sagot ay letter C. Mahalaga ang paghihiwalay ng basura upang mapanatiling malinis ang kapaligiran. Puna ng patlang ng angkop na pananda. Una, hugasan ng bote, blank, patuyuin ito. A. Kasunod. B. Dahil dito. C. Sa kabilang dako. D. Bagaman hindi inaasahan. Ang tamang sagot ay letter A. Kasunod. Una, hugasan ng bote. Kasunod, patuyuin ito. Ayusin ang pangungusap. 1. Itupi ang papel. 2. Ihanda ang papel. 3. Gupitin ang guhit. 4. Idikit ang mga dulo. A. 1, 2, 3, 4. B. 2, 3, 1, 4. C. 2, 1, 3, 4. D. 4, 3, 2, 1. Ang tamang sagot ay letter C. 2, 1, 3, 4. Ihanda ang papel. Itupi ang papel. Gupitin ang guhit. Idikit ang mga dulo. Pagbuo ng malinaw at magkakaugnay na teksto. Alin ang pinakamainam na pangwakas sa tekstong naglalahad ng mga hakbang sa pagtitipid ng tubig? A. Iyon lamang. B. Maraming uri ng gripo. C. Itong ilang hakbang na nabanggit sa teksto. D. Sa pagsunod sa mga hakbang na ito, makatutulong ang bawat isa sa pagtitipid ng tubig. Ang tamang sagot ay letter D. Sa pagsunod sa mga hakbang na ito, makatutulong ang bawat isa sa pagtitipid ng tubig. Alin ang pinakamahusay na maikling tekstong gumagamit ng malinaw na panandang nag-uugnay? A. Una, hugasan ang bote. Sunod, patuyuin ito. Sa wakas, ilagay ito sa tamang lalagyan. D. May bote sa mesa. Ang mesa ay kahoy. Maraming bagay ang makikita sa silid-aralan na yon. C. Hugasan ng bote dahil maraming tao ang nasa paaralan at pagkatapos ay may iba pang gawain sa paligid. D. Ang bote ay maaaring hugasan o maaaring hindi hugasan sapagkat maraming uri ng bote at maraming paraan ng paggawa. Ang tamang sagot ay letter A. Una, hugasan ang bote. Sunod, patuyuin ito. Sa wakas, ilagay ito sa tamang lalagyan. For the last question, alin palangkas ang pinakamainam para sa tekstong paano makatipid sa tubig na para sa mga mag-aaral? A. Tubig. B. Kahalagahan ng tubig, mga hakbang sa pagtitipid, panawagang isagawa ang mga hakbang. C. Kwento ng paglalakbay, paglalarawan ng isang ilog, tala ng mga tauhan at kanilang usapan. D. Kasaysayan ng bawat uri ng gripo, presyo ng mga tubo, talaan ng lahat ng gusali sa buong lalawigan. Ang tamang sagot ay letter B. Kahalagahan ng tubig, mga hakbang sa pagtitipid, panawagang isagawa ang mga hakbang.